Ah. Dito, mapapanood natin dito kung gaano po katukmol itong si Bato de la Rosa. Sino ba katabi ni Kerwin sa Senate hearing laban kay De Lima? Ikaw, di ba? Bato? Ikaw ang katabi. Paniwalang-paniwala ka sa mga sinasabi ni Kerwin. Ngayon, hindi siya credible witness. Kaya mo ba sinasabing hindi credible witness si Kerwin Espinosa? Kasi noong panahon na nililitis ninyo si Laila de Lima, niyuyurakan nyo sa harapan ng taong bayan si Laila de Lima, kasabwat ka ni Digong, turo nyo lahat ang mga sinasabi nitong si Kerwin. Diba? Parang nyo kaming ginagago ngayon eh. 7 taong nakulong si Laila de Lima. Hinarap ang kasong wala naman siyang kinalaman pala. Meron pa kayong mga bilibid drug trade. Yun pala, hindi naman pala totoo yun. Utos nyo lang ni Digong. Tapos ngayon sasabihin ninyo, not credible witness. Bakit nyo ginamit kay Laila de Lima yan? Si Kerwin. Napakasinungaling mo, Bato. Hindi ka naman nanalo. Alam na namin ang karakas mo. Alam na namin kung gaano ka kahimod puwet kay Digong. Kunwari ka pa na, paiyak-iyak ka pa. Yung pala, arte mo lang lahat. Kapal talaga ng mukha, Ate Lini Rakawa. Takomak, Bobo, Sara, siraulo ka na. Ipapahukay mo ang bangkay ni EPM. Sana kung mamatay ka, kahit si Satanas aayaw sa bangkay mo. J8, bagsak ang karir mo, Bato. O, si Judas, bantay sarado. O, bipolar, parehas ni Shiminet. Diba po? Biruin mo ngayon. Sasabihin mo not credible witness pero ginamit mo kay De Lima. Nakakulong ng 7 taon si De Lima dahil kay Kerwin Espinosa. Ay, nako. Pakinggan po ninyo mga rito. Ito ang katabi niya si Kerwin Espinosa dito, bulong ng bulong eh. Nasa Batangas ako nito. Nagda-diving ako sa Anilao, sa EBC. May tumawag sa akin sa cellphone ko na si Sir Joey Espinido. Nasabi niya sa akin na may gustong kumausap sa akin na driver bodyguard ni Ma'am Laila de Lima. So tinanong ko si Sir Joby nito, ano ba yung pag-uusapan namin? Sabi sa ni Sir Joby na kayo na lang ang mag-usap sa driver bodyguard ni Ma'am de Lima. So pagkatapos noon, umano ng 3 oras kasi nag-dive ako nito pagkatapos tumawag ni Sir Joby, proceeding na ako sa dive. Kasi yung pag-dive is 35 minutes to 45 minutes yung sa ilalim. So, umahon kami, nagpahinga. Kung na 3 oras, tumawag sa nagpakilalang everybody na daw ni Mara. So na yun, sa pagtawag niya, pinapasabi daw sa akin ni Ma'am Laila na kailangan ng pondo para sa 2016 election. Sabi ko sa driver bodyguard niya, pag-iisipan ko muna, hindi kasi sa mga katulad naming mga illegalist
o nano ng shabu o mga illegalista, hindi kami agad-agad nakipag-usap lalo na sa mga nasa gobyerno. No. Kaya niya, nung tumawag sa akin, ko, Sir, pag-iisipan ko muna yan at saka i-confirm ko muna bago tayo mag-uusap, ipagpatuloy ang pag-uusap natin. May tatawagan lang ako ng mga kakilala ko na tao. So, ako ang tumawag nito. Tinawagan ko si Jaguar, kinonfirm ko sa kanya kung totoo ba tong makipag-transaction sila ang tao ni Ma'am Laila at magpro-protectar sa gaya nating mga negosyante. Sabi naman sa akin ni Jaguar, totoo yan pre, kumpare kami. Tawanan mo doon sa loob para i-confirm mo talaga kung gaano katotoo. So tapos ang nag-usap ni Jaguar, tumawag ako kay Peter ko. Nung pagtawag ko ni Peter ko, tinanong ko sa kanya na, boss, totoo ba tong boss? Magbibigay tayo ng SOP kasi tumawag sa akin Ma'am Laila Dilimong, pinapakilala niya sa akin. Totoo ba to na hindi tayo iwan ito sa ere? Kasi parang hindi ako makapaniwala sa kanya eh. Sabi ng amo ko na sa loob sa Pilipit, kasi yung time na to, August 2015. Tong time na to, amo ko na to si Peter ko. Kumukuha na ako ng shabu sa kanya itong time na to. So sinabi niya sa akin, okay naman. Yan si Ma'am Lai. Sana 'yon. Tapos ito yung sagot ni Peter sa akin. Okay, pale. Wala problema. Wala problema sa kanila, basta tago mo lang. Yan ang sabi ni Peter sa akin ito. Kailan sinabi sa iyo ni Jeffrey Diaz sa Jaguar na pumutok na itana kay Ma'am Laila nyo? Hindi pa. Sorry. Nung nag-usap kami ni Jaguar, sinabi din sa akin ni Jaguar na, pre, kailangan talaga ng pondo daw nila ni Ma'am Laila para sa 2000 election. Tapos ang inuutosan niya, yan driver bodyguard niya. So ikaw, okay pre. So yon, dumating ang panahon na tinawagan ko na si Peter ko, kinonfirm ko sa dalawang tao na malalaki. So nag-confirm naman sila sa akin na totoo na hindi ka talaga iiwan yan sa ere pag magkaroon ka ng problema. So yon, nagkausap kami ni Peter ko. Sabi ni Peter ko, okay pale, wala yan problema. Basta tago mo lang kung anong pinag-usapan ninyo. Yun. Okay na. Kailan sinabi sa iyo ni Jeffrey Diaz alias Jaguar na pumutok ang balita na kailangan ni Ma'am Laila ang tulong nyo? On that day pa rin, nung nasa Anilaw ako, Agosto, next week, Agosto siya. Nasa Anilaw pa rin. Bago mo tawagan si Peter ko, nagkausap kayo ni Jeffrey Diaz alias Jaguar? Oo. Ano sumunod na nangyari? Na okay daw yon si Ma'am Laila, totoo daw. Okay pale, so pale, wala yan problema. Tapos nang lumipas ang 2 araw noon, tumawag ulit sa akin yung driver ni Ma'am Laila Dilima na nagpakilala sa akin na driver siya. Nagpakilala sa akin na driver siya. After nung nag-drive ako sa Anilaw, ang driver ni Ma'am Laila Dilima, na ako yung tumawag sa'yo,
nung isang araw. Sabi ko, okay sir, pag-usapan natin ang dapat natin pag-usapan. So yun, nagsimula na yung negosasyon namin. Ano pangalan ng driver? Nung una kong pagbigay sa kanya ng pera at saka yung nag-transaction na kami, nagnegosasyon na kami, hindi ko pa siya kilala kung sino siya. Kasi hindi ko pa siya nakilala sa panahon na yon. So on second time na nagbigay na ako ng pera sa kanya, doon ko na siya tinanong kung sino ang pangalan niya. Sinabi niya sa akin sa second time na pagbigay ko ng pera, siya si Ronnie. Hindi, wala pa tong wala pang Dayan to, Ronnie. So, yun. Ang pangalan niya. Doon kami nagbigay mismo sa driver? Oo. Ako pa talaga ang nagbigay kay Ronnie sa pera na pinabigay ko na cash. Okay. Ano ang naging kasunduan niyo tungkol sa bigayan ng SOP ni Ronnie, kung mayroon man? Nag-uusap kami ni Ronnie noong time na yon, August 2015, nung nag-uusap kami ni Ronnie. Hinihingi niya sa akin ang halagang 2 million pesos buwan-buwan. Pero hindi ako nagbigay nito kasi hindi ko to kaya. Tumawad ako sa kanya hanggang umabot kami ng 700,000 pesos monthly. At sabi niya, nung tinawaran ko itong 2 million, kasi ang sabi niya, pareho na lang kayo ni Jaguar. Kasi same label naman kayo eh. Sabi ko sa kanya na, sir, yung sinasabi mo na label kami ni Jaguar, hindi ako label ni Jaguar. Underling ako lang ni Jaguar, mababa ako sa kanya. So tumawad ako sa sinabi niya na 2 million monthly. So nagkasundo kami ng 700,000 monthly. So sabi niya sa akin, nung tumawad ako ng 700,000, sabi niya na, sige, sabihin ko muna kay ma'am kung okay ba. So, naputol yung istorya namin. Pagkatapos naputol na, at ilang sandali, tumawag siya sa akin. Sabi niya, okay daw yung 700,000 a month, pero magbigay ka daw ng goodwill na 2 million pesos. Ito na. Goodwill na to. So, sabi ko sa kanya, sige, magbibigay ako pero hindi sa ngayon. Kasi bubuuhin ko pa tong perang to kasi may kalakihan. So, nung nabuo ko yung pera, nag-text na ako sa kanya after 2 days, nabuo ko yung pera. Tumawag na ako sa kanya na, sir, nandito na yung pera, buo na. So yun, nag-usap na kami para saan kami magkita. Ito na yun, di ba? Naibigay mo ba yung 2 million na goodwill money kay Ronnie? Oo, nabigay ko to. So nung nag-usap na kami ni Ronnie, kung saan kami magkikita, kasi nabuo ko na yung 2 million na para sa goodwill, nag-usap kami. Sabi niya, magkita na tayo pare, sa na lang sa MOA. Kung saan sa MOA? Sa Building E ng MOA, sa parking lot. So, sa 5th floor, ang sinabi niya sa akin sa time na yon. So, pumunta ako, pasado, 1:00 ng hapon. Doon kami nagkita sa Building A sa MOA. Sa Building A sa MOA, sa parking lot. Pinapunta niya ako sa 5th floor. Pagtawag ko sa kanya, saan sa parking lot daw, sa 5th floor. So umakyat ako sa 5th floor. Iko, nandito na ako sa 5th floor, sir. Sabi niya, ano ang sasakyan mo? Iko, Grandia na puti.
sige, baba ka sa 4th floor. Dito ka pumunta sa poste na may marking na letter key. May Fortuner dito, tumabi ka. So pagtabi ko, so tumawag siya sa akin, bumaba ako, tumabi ako doon sa kanya, tumawag siya sa akin, ikaw yan pre, ikaw yan, Win? Oo, ako. So binuksan ko yung pintuan, binaba niya naman yung ano niya, yung window niya, sumilip lang siya. So pagkita ko nga confirm, siya ang kausap ko, binuksan niya na yung driver side niya, inabot ko na yung pera. Sabi ko sa kanya, ito na sir. So inabot ko sa kanya, umalis ako kagad. May kasama ka ba noong makipagkita ka kay Ronnie? Oo, meron akong kasama, yung driver ko, na ang pangalan niya ay si Ervin. May kasama ba si Ronnie nung panahon na yon? Hindi ko napansin kasi tempted yung ano niya sa likod, tapos wala namang nakasakay doon sa yung front seat. Nabanggit mo kanina na maliban sa 2 million pesos na goodwill money, mayroon ka pang obligasyon kay Ma'am Laila na 700,000 pesos. Nakapagbigay ka ba sa kanya nung nasabing halaga? Hindi ako nakapagbigay ng 7,000 pesos monthly, 700,000 pesos monthly dahil tumawag sa akin at sinabi ng driver niya na pare, ang sabi ni ma'am na bago mag-eleksyon, kailangan makabigay ka ng 8 million pesos. At mag-usap na lang tayo pagkatapos ng eleksyon. Ano daw ang pag-uusapan ninyo pagkatapos ng eleksyon? Sinabi niya tungkol sa protection ko, sa negosyo ko, at sa area na pwede kong papasukin. Kailan mo nalaman na yung nagpakilalang driver bodyguard ni Ma'am Laila ay si Ronnie Dayan? Nung pangalawang pagbigay ko ng pera sa kanya, sa halagang 1.7 million pesos, noong October 2015. Bandang 1:00 pa rin ng hapon sa Dampa, Macapagal Avenue. Nagkita kami sa isang restaurant na malapit sa kainan ni Claire de la Puente. So, same street na yun. Pagpasok mo kay Claire de la Puente, sa dulo niyan, may parking yan dyan. So, nung inabot ko sa kanya yung pera na 1.7 million, ito ay tag 1,000 pesos bill, binandol-bandol ko. At nilagay ko sa plastic bag at saka nilagay ko sa paper bag. Nung pagbigay ko kay Sir Dayan nitong time na to, ito na yung time na tinanong ko na siya sa pangalan niya. Para malaman ko talaga kung sino yung pangalan niya kasi wala siyang binigay sa akin na pangalan. Ang binigay lang niya ay driver bodyguard lang daw siya. So naniniguro na ako nito sa time na to. Nabanggit mo rin na sinabi sa iyo ni Ronnie Dayan na ang kanyang hinihingi ay para kay Ma'am Laila de Lima. Subalit sa dalawang okasyon na iyon na nagbigay ka ng pera ay wala naman si Ma'am Laila. Hindi ba sumagi sa isip mo na ginagamit lamang ni Ronnie Dayan ang pangalan ni Ma'am Laila de Lima? Sa time talaga na yon, nagduda na ako kasi wala akong nakita o tinig man lang ni Ma'am Laila. So nagduda na ako talaga sa kanya na baka hindi to nakarating tong pera to kay Ma'am Laila. Ang pera na ibinigay ko ay buhay ko ang nakataya nun. Kaya naniniguro na talaga ako. Kaya na may duda na ako na baka hindi to nakarating sa kay Ma'am. Tapos, ang sabi ko sa kanya na kung pwede,
sa susunod, pwede ko bang makausap si Ma'am Laila o makita man lang na magkasama kayo? Yun ang sinabi ko kay Ronnie Dayan. Sinagot naman niya ako, walang problema. Mag-schedule lang tayo kasi hindi pwede tayo magkita dito sa Manila kasi maraming mga mata. So yun, nag-usap kami at dumating sa punto na sinabi ko sa kanya na, Sir, ngayon nagpakilala ka na at tapos wag mo nang banggitin yung pangalan kong Kerwin, Batman na lang ang code ko. So, binanggit ko na sa kanya yung code ko na ako ay Batman kasi sa mga illegal na transaction ko, Batman yung code ko. At sa ikalawang pagkakataon na tumawag siya sa akin na nag-schedule na kami na magkikita, na makita ko si Ma'am Laila. At yun, nag-usap kami. Pag-usap namin, sabi niya, mag-schedule tayo kasi may schedule kami sa Baguio. Sa natandaan ko, nung pag-uusap namin ito, November 15, yan. November 15 to, nung nag-usap kami, kinabukasan, tumawag na naman siya sa akin. Sabi niya, sa Baguio na lang tayo magkita. Kasi naka-schedule kami sa Baguio. Tapos, nung nag-usap kami sa Baguio, ko, ang layo naman, dito lang ako sa Makati. Sa doon na lang kasi sa Manila, hindi pwede talaga na magkita tayo dito kasi maraming mata. So yun, kinabukasan, umalis na ako ng Manila papuntang Baguio. Pagdating ko doon, doon kami tumuloy sa Transcend na Alexandra Residencia. Doon kami natulog kasi dumating kami doon alas 4:30 ng madaling araw. Dumating kami noon mga 17 kasi 16 umalis ako ng tanghali. Dumating kami doon alas 4, alas 3 ng hapon kami umalis. Dumating kami doon 4:30 in the morning. So 70 na yon. So nagstay kami sa Transcend na to ng 2 araw. Inantay ko yung tawag ni Ronnie. So nung nagstay ako, 2 nights kami doon, tumawag sa akin si Ronnie. November 19 or to November 22, 2015 to. Tumawag siya sa akin sa mga petsa na to, sinabi niya, nasaan daw ako. Sinabi ko sa kanya, nandito na ako sa Baguio. Sige, okay. Tumawag siya sa akin ito mga alas 11 ng umaga, 11 a.m. So, okay, nandito na ako, sir, sabi ko sa kanya. Nandito kami naka-check-in sa Alexandra Residencia. At yun, pagkatapos namin mag-usap, sabi niya, tatawag ako sa iyo ulit para magkita na tayo. Ikaw, sige, sabihin mo lang sir kung saan. Mga alauna ng hapon, inaantay ko yung tawag niya, wala pa rin. Minis-call ko na siya. So, tumawag siya sa akin. Nung nag-miss call ako sa kanya, 1 p.m. sa hapon, nag-miss call ako. Tumawag siya sa akin, mga 2:10 o 2:20 ba yun ng hapon. Sabi niya, sige, dito na kami. Punta ka dito sa Burnham Park. So, tapos niya, huwag mong kalimutan dalhin ang pera na para kay Ma'am Laila. So, yun,
Ko, siguraduhin mo lang, sir, na makita ko si ma'am o makausap ko man lang siya. So yun, tinawagan niya ako, nag-proceed na ako doon sa Burnham Park. Nag-parking ako sa harap ng Burnham, yung may kainan dyan. Hindi ko na ano yung kainan na dyan. Sa Burnham Park. Nag-park ako doon. Tapos tumawag ako sa kanya, sir, nandito na kami sa Burnham. Pero dito pa kami sa parking. Sige, baba kayo. Nung bumaba kami, kasama ko yung asawa ko at mga anak. Tumawid kami ng daan, papasok ng Burnham Park. Yung sa may kainan. May kainan doon at may skating area na pagpasok mo doon kami banda, nakita ko na si Ronnie. Oh, sir, kumusta? Ganyan. Kaya okay. Nandun si ma'am sa unahan. So sabi niya, punta ka na, sama ka sa akin, lalapit tayo kay ma'am. So nung pumunta ako doon, kasama ko siya, siguro mga 4 or 5 meters. So sabi niya, dito ka lang kasi sabihin ko kay ma'am na ikaw yun. So yun, sabi niya, narinig ko yung niya, lumapit na siya kay ma'am, tapos sininyasan niya ako na lapit. So nung lumapit ako, sabi niya sa akin, nang narinig ko siya, sabi niya ni ma'am, ma'am, si Batman. So yun, yung mangulang, tumingin ako kay Ma'am Laila, nung pagtingin ko kay Ma'am Laila, yung mangulang siya sa akin. Okay, so bumalik sa akin si Dayan. Pagkatapos nun, bumalik siya sa akin, pero malapitan lang kami doon. Bumalik siya sa akin, sabi niya sa akin, dala mo ba yung pera? Oo, dala ko, sir. Nandun sa sasakyan kasi naiwan doon yung driver. So, sabi niya, tara, puntahan natin. So, iniwan ko yung mag-ina ko at saka yung anak ko doon sa loob ng Burnham. Bumalik kami sa parking lot. Pagbalik namin sa parking lot, doon, sabi niya, itabi mo dito sa sasakyan ko ang sasakyan mo. So, tinabi ko, ang dala niyan sa sasakyan, Fortuner na itim at ang natandaan ko lang sa plaka, PNP yung nakatatak doon. So lumapit na ako sa sasakyan ko at sumakay ako doon pa rin sa mismong pwesto ko sa likod. Bumalik ako, tinabi ko yung sasakyan ko sa Fortuner niya ni Ronnie. Tapos yun, kinausap ko na yung driver ko na tabihan mo yung yung Fortuner. So tumabi na siya, tapos nagtawag sa akin si Ronnie. Okay. Sige, dyan lang park. Pag-park, inopen niya yung driver side niya. Inopen ko din yung slide ng Grandia ko. Inabot ko sa kanya yung pera na ang nilagyan ko, paper bag pa rin. So yun, pagka natanggap na niya yun, so bumalik kami sa pinagparking na namin dati. Bumaba ako. Nung pagbaba ko, so pabalik na kami doon sa pabalik na kami sa loob ng Burnham. Pagbalik namin sa Burnham, kasama ko na, bumaba na din yung driver ko. Magkasama na kami doon sa pagbalik ng Burnham. Tapos bumaba na rin si Sir Dayan. Nandoon siya nag-abang sa amin sa may entrance ng parking gate. Sabay kaming pumasok. Sabi niya sa akin, ano ngayon? Naniniwala ka na? Nakita mo na si ma'am? Oo naman. So pumasok kami, bumalik kami sa pwesto nung may mga bisikletahan ng bata. Kasi nandun, iniwan ko yung pamilya ko. Sabi niya, pwede ka namang magpa-picture kay ma'am. Lapitan mo, kasi alam naman niya eh. So yun, bumalik kami doon. Tinawag ko yung asawa ko. Ma, halika, pa-picture tayo ni Ma'am Laila. So nagpa-picture kami kay Ma'am Laila. Pagkatapos noon, nagpa-picture kami. Pagtapos ng picture, nag-shake hands ako sa kanya at nag-ano ako ng thank you ma'am. Tapos, sinabay ko yung pagsabi kay ma'am
kung natandaan niya na nandun na yung pera kay Ronnie, ma'am. Tapos pagkatapos noon, umalis ako, yun, namasyal lang kami sa loob ng Burnham. Hindi kayo nagkaroon ng usapan ni Ma'am Laila de Lima? Wala. Hindi naman sabi, winarningan ako ni Ronnie na hindi yan makipag-usap sa maraming tao. Pinakilala ka lang ni Ronnie Dayan na ikaw si Batman tapos nagpa-picture lang kayo? Oo. Ano nangyari pagkatapos? Pagkatapos na namasyal na kami ng mga anak ko doon sa loob ng Burnham. So yun, hanggat umuwi na kami sa Transcend, yun, tapos na yung ano namin. Nung binigay mo yung pera kay Ronnie sa sasakyan, sakay din ba si Ma'am Laila de Lima? Wala. Paano nalaman ni Ronnie Dayan yung codename mo? Sinabi ko sa kanya nung second time na nagbigay ako ng 1.7 na wag mo na akong tawagin sa pangalang Kerwin, kundi ang codename ko ay Batman. Okay. Bukod doon sa 3 naunang SOP na binigay mo para kay Ma'am Laila, nasundan pa ba ito? Oo. Kailan? February... February yun. Amen. February yun ang last na ibinigay ko kay Ronnie Dayan. Month of February yun kasi November 19 to 22 yung pagbigay ko sa Baguio. So nung February, nagbigay ako kay Ronnie Dayan na naman ng 2.3 million. Doon ko binigay sa SM Mall of Asia sa Building E, sa parking pa rin, ang 2.3 million. So yun, para nagka-close na kami ni Ronnie, tawag-tawag na, ganyan, kumustahay na kami. Yung February, binigay ko kay Ronnie doon sa 4th floor ng Building E sa MOA, ang 2.3 million. Magkano ang kabuang pera na ibigay mo na para daw kay Ma'am Laila? Nakompleto ko yung sinabi ni Ronnie na magbigay ako ng 8 million before mag-eleksyon. Noong mga panahon na yon, may hinihingi ka ba na anumang pabor kay Ma'am Laila? Wala naman akong hinihingi kasi yung sa area ko, wala namang problema doon sa takbo ng negosyo ko sa droga. At sa palagay ko, yun na siguro, nakatimbre na siguro yon sa mga PNP na huwag niyong galawin ang taong to, lalo na sa area niya. Yeah. Patango-tango pa si Bato dun sa last part. Eto, kita niyo dito. Tingnan niyo si Bato. Yun na siguro, nakatimbre. Tingnan niyo si Bato diyan. Hop. Okay na. Okay na. Okay na yan si Kerwin, di ba? Matindi talaga tong si Senator Bato no? Natatawa sa pamamagitan ng pagngiti si Bato dahil alam niyang scripted sinasabi noon ni Kerwin. Ngayon nagsasabi ng totoo si Kerwin ay putak na ng putak si Bato. Diodito Docena. Yun nga ngayon hindi na credible witness si Kerwin kasi nagte-testify na si Kerwin laban sa kanila. Marilyn Bravo, si Inday Saran dapat itapon sa West Philippine Sea. Lumalabas na talaga ang tunay na ugali ni Sara. Ginamit lang yan si Kerwin de Bato para idiin si De Lima, Robert Fontanal. Tama po. Ipahuli sa ICC si Dutae. Storytelling or lie. Yan nga po, pambansang nanay. Support nyo rin yan, si Nanay The Survivor, vlogger din po siya. Nay Brenda Barton, hello po Nay Brenda Barton, shout out. Cecilia Gates, okay, iPix Print Xerox. Nababaliw na yan, lakas ng tama niyan, bangag na yan. Grabe si Batong makatingin, sabi natin, Gina Inglet. Naksu, tumatango-tango pa at para di malata, ginagalaw-galaw ang ulo.
Kagaguhan, may binabasa pala na ginawa ni Bato siguro. Pero alam nyo po, sabi ni Bato, ito ba yun?